So hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video and for today's video, phone comparison tayo. So Tecno Spark 50 4G versus the Realme P4 Lite. Ano ba ang perfect entry level or budget smartphone para sa inyo? Tara, pag-usapan natin. So for today's video mga idol, magpo-phone comparison tayo ng mga sulit na smartphone today. So ang tackle natin for today is the Tecno Spark 50 4G versus the Realme P4 Lite. So itong dalawang smartphone na to ay arangkada ngayon 2026 at kumbaga bestseller sila when it comes sa entry-level smartphones today. At meron silang mga advantages sa isa't isa na kumbaga magiging sulit din naman for its price. Pero ang pinaka main question, ano ba ang talagang masulit dito sa dalawang smartphone na to? Sasagutin natin yan sa later part ng ating video. And syempre, marami rin nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to. So, kung ito ka ba, Tecno Spark 50 4G, ayan, hapyaw natin. Or the Realme P4 Lite, ayan, hapyaw din natin. Ang nakakatuwa dito sa dalawang smartphone na to, pareho kung purple yung binili ko, di ba? So, medyo lavender-ish to, tapos ito para siyang medyo lighter purple. Ayan, magkaiba sila ng shade ng purple. Pero syempre, when it comes sa quality, doon natin talaga makikita na pareho rin naman maganda ang kanilang quality. Okay? So, pag-usapan muna natin yung mga presyo nila. Unang-una dito sa Tecno Spark 50 4G. Ang SRP po nito for the 4GB 128 is 7,000 pesos. At 8,000 pesos for the 4GB 256. So, magandang balita sa online, pwede nyo ito makuha at a possible price na 6,000 pesos to 7,000 pesos for the 4GB 128. While in the other hand, the Realme P4 Lite ay nag-offer pa rin ng pinaka nakakalungkot lang na 64GB of internal storage. So, meron tong 4GB 64 ng presyo is 7,500. And 4GB 128 na presyo is 9,000 pesos. So online, dito sa ating link, itong dalawang smartphone na to, mura nyo lang makukuha. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang makukuha itong Realme P4 Lite at Tecno Spark 50. Pwede nyo ito makuha at a possible price itong smartphone na to na 5,000 pesos for the P4 Lite 64GB. And yung 128 niya, pwede nyo makuha at around 6,000 to 7,000 pesos. Same din dito sa Tecno Spark 50 4G. So as you can see naman, when it comes sa variant nila, ang pinaka-perfect na i-compare is sa 4GB 128 dito sa dalawang smartphone na to dahil hindi sila ganun nagkakalayo ng presyo when it comes sa ganyang variant. So yung side lang nila dito magkaiba. Sa P4 Lite, merong side na mas cheaper, mas mababang storage. Dito sa Tecno Spark 50 4G, merong side na mas expensive na madadagdagan yung storage. So, magulo talaga, di ba? Maraming malilito, ano ba ang perfect smartphone para sa kanila? No worries, sasagutin natin yan later part ng ating video. So, next mga idol, is gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. I know maraming mga advantages sa isa't isa. At i-differentiate natin kung ano bang masulit when it comes sa kanilang specifications. Unahin natin yung display na itong dalawang smartphone na to. As you can see, when it comes sa display, panalo agad, syempre, sa notch or sa design ang Tecno Spark 50 dahil punch hole po ito versus the notch display. Pero may panalo rin ang Realme when it comes sa brightness level. Paldo kayo sa brightness level ng Realme dahil mas mataas siya when it comes sa brightness level compared dito sa Tecno Spark 50 4G. As you can see naman, meron na tong high brightness mode. Ito pa ata, wala na tong feature na high brightness mode. Pero yung brightness niya is 900 nits of brightness. So, mas better yung nits of brightness na ito si Realme P4 Lite compared dito sa Tecno Spark 50. Pero don't get me wrong, mataas din ang brightness level nito pero comparison wise, mas mataas ang P4 Lite or mas better. Sa screen size naman, mas malaki rin ang P4 Lite ng konti lang naman. It's 6.8 inches versus 6.78 inches, diba? Almost 6.8 inches rin naman. So, sa comparison natin, yun nga, sobrang konti lang ng difference talaga nila side by side when it comes to screen size. And no worries, both smartphone naman ay support ng 120Hz screen refresh rate. Both smartphone din ay naka Android 16
na merong mga sarili nilang manufacturer's UI, Realme UI versus iOS. Pero based on my observation and usage dito sa dalawang smartphone na to, kung gusto nyo ng iOS or iPhone-ish na OS, go for the Tecno kasi mukha talaga siyang iOS. Ayan o, yung itsura ng layout or design ng kanyang UI, very iOS look-alike. Kaya kung gusto niyo ng parang iPhone feel, go for the Tecno Spark 50 4G. Ito na mga idol, processor. So yung processor ng dalawang smartphone na to, parehong nakaka-disappoint for its price level. Real talk yan. Unisoc T7250 and MediaTek Helio G81 Ultra. Yung processor nila, battle yan ng 5,000 pesos ish noong 2025. Pero nagiging new normal na rin ang T7250, MediaTek Helio G81 sa mga ganitong popular brands. And even naman itong Transsion, di ba? Nagulat nga ako sa Transsion, mababa yung processor na nilagay nila for its price. Siguro may mga mas better na processor for that kind of price tag, pero hindi natin alam kasi tumas nga talaga ang presyo ng mga smartphones. Pero kung usapang performance, mas mabilis lang ng konti etong si Tecno Spark 50 4G dito sa Realme P4 Lite dahil mas mataas yung clock speed ng kanyang processor at mas better yung kanyang GPU. It's Mali G57 MC2 compared dito is Mali G57 MP1. It's 1.8 GHz compare sa 2.0 GHz netong smartphone na to. Camera, as you can see when it comes sa camera, napakalayo ng kanilang design. So, it's triple rear camera system na itsura lang pero dual lang to. At yung pangalawang camera basura, same din naman dito. Kaya magpo-focus tayo sa mga main cam sila. It's 50 megapixel main camera versus an 8 megapixel camera. So, syempre, di hamak na mas mataas yung camera netong si Tecno Spark 50 4G. And based naman sa observation ko while taking photo, yes, mas better talaga yung mapoprovide na camera quality netong si Tecno compared dito sa Realme P4 Lite. And even for the front-facing camera, it's 5 megapixel sa P4 Lite and 8 megapixel for the Tecno Spark 50 4G. So for me, camera mas better all the way ang Tecno for me based on my observation. Ito pang advantage ni Tecno, na I think for Tecno, Infinix lang yan, the free link. So yung free link line is parang sabihin na natin walkie-talkie-ish sa mga ganyang brand. And I think Oppo, I think Realme, wala po siyang feature for that kind of things. Sa ganito sa entry level nila. Next yung speaker. Sa speaker wise, medyo ito rin maguguluhan kayo. So dito wala siyang volume booster pero dual series speaker siya. Balance ang sound, mas better ang bass. Ito naman single speaker pero ang lakas ng speaker niya. 300% volume. Yes, malakas siya, hindi naman basag yung bass pero syempre mas better pa rin yung mas ma-balance yung tunog ng bass quality. Kaya for me, I'll go for the bass quality netong si Tecno, and for the loudness, I'll go for the Realme P4 Lite. Next, yung battery. Battery, pareho kayong papaldo dito dahil pareho silang 7,000 mAh battery capacity. Wala namang any difference when it comes sa dalawang device na to sa battery, kaya hindi naman kayo magugulan, which is better when it comes sa battery capacity. Pero ito na ang malaking part. Ito 18 watts, ito 15 watts. So, syempre, clear winner dyan ang Tecno when it comes to charging rate, even though it's 18 watts lang, compare naman dito na 15 watt charging rate. So, overall, I'll go for the Tecno when it comes sa charging rate and battery. Design-wise, paniguradong mas makakuha ng attention itong Tecno Spark 50, legit. Diba? Mukha kasi siyang iPhone 17 Pro Max. Ito mukha siyang iPhone 17 when it comes sa color variation din. Pero design wise, I'll go for the Tecno. Mas maganda siya. Lalo na yung orange na ito. Yung kanilang build and pareho. Hindi sila nagkakalayo ng thickness for 7,000 mAh battery capacity. Pareho rin naman silang magaan sa ganyang malalaking battery capacity. And no worries when it comes sa water protection, same lang sila na IP64 water and dust resistant. Mga idol, yung kanilang advantages sa isa't isa, and hopefully nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo between the Tecno Spark 50 or the Realme P4 Lite. So yun mga idol, ang ating phone comparison dito sa Realme P4 Lite and the Tecno Spark 50. Ang pinaka main question, ano ba ang mas better na smartphone or sino ba ang mas panalo? Based on my observation when it comes sa kanilang specifications, I'll go for the Tecno Spark 50 all the way. Mas better yung ibang specs niya at kumbaga when it comes sa magiging mas mura lang siya ng konti, dito talaga mas panalo kaysa Tecno dahil mas better yung processor niya compare dito.
compare dito. Pero again, itong dalawang smartphone natin hindi ko marirecommend for gaming sa mga heavy gamers. Pwede lang kayo maglaro dito ng ML, ayan, mga Honor of Kings, COD, ganyan, mga valid yan. At based on, yun nga, mas better yung camera niya. Siyempre, mas okay rin yung charging rate niya kahit papano, naka-punch hole, pero etong Realme P4 Lite na gusto ko dito yung brightness level. Yun yung talagang isang panalo dito sa smartphone na to. So, based on, so yun sa ating phone comparison, for me, clear winner ang Tecno Spark 50 4G. Pero kung alin man, legit naman ko, alin man dito sa dalawang smartphone na to bibili nyo, pareho silang maganda. Naguguluhan lang talaga kayo kung anong variant, anong version ang kukunin nyo. Again, wag nyo nang kunin yung 64 neto dahil medyo talaga siya OLADs. Pero kung ako nyo ng 4,000 to 5,000 pesos, pwede pa naman. Sulit naman siya for that kind of price. Pero syempre sa SRP niya hindi po siya sulit. So again mga idol, kung interested kayo dito sa Realme P4 Lite and that Tecno Spark 50 4G, tap mo yung video, may shopping button dito. Murad bag sa presyo lang mo ko itong dalawang smartphone na to. At syempre pag galing kayo sa ating link, may makukuha kayong additional discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. Sana po nakatulong po ito sa inyo kung nagde-decide kayo between the Tecno Spark 50 4G and the Realme P4 Lite.